Alitipon sa dakilang pag-ibig ng Diyos, halina at sama-sama nating ipahayag ang mabuting balitang saysay sa buhay nating sa matuwid nating pamumuhay. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapahala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panawagan ni Kristo ang tungkol sa pagpatawad sa kasalanan sa maraming pagpapanibago ng buhay. Naway lumandas tayo patungo dito at naway makita natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mabathalang pag-aaruga at pagkalinga. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming galit asal sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawi ng Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono. Naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain, isa man. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit na sako. Taimtim na nanalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya sa kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin.
ang Espiritu mo ang pagpaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, Diyos na karapat-dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ang lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas, kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kumusta na po ang buhay-buhay? Hindi po ba? Tayo ay noong linggo ay nagdiwang tayo ng unang linggo sa panong Kwaresma. Marami pa tayong linggong bubunuin o araw-araw sapagkat 40 araw na nagpapahayag tungkol sa pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay ni Kristo at partikular sa maraming bagay na pagtalikod natin sa ating mga pagkakasala, sa mga kasalanang ating nagawa at tumahak tayo sa matuwid na pamumuhay. Alang-alang man lang sa mabuting balita, nagbibigay halaga tayo kung ano ang kalooban ng Diyos na dapat nating tingnang mabuti upang sa gayon ang pintig ng puso ng Diyos ay sa ding ating pakikilahok, may pagsang-ayon at may pagpapahayag sa matuwid na pamumuhay. Hindi naman ninanais ng Diyos na ang paghahari ng Diyos ay nasa puso't kalooban natin, nasa piling natin palagian. Una, ang mabuting balita ay nagpapahayag sa atin ng mga palatuntunan noong na panahon pa ni Jonas, ni Propeta Jonas, na sa pamamagitan ni Jonas sa kanyang pagsaksi sa magandang buhay na inilalaan ng Diyos, kahit pala'y may kaparusahan sa mga taong gumagawa ng maraming mga pagkakasala upang ito'y lumaganap sa lugar ng Ninive at nakabalita sila na hindi maglalaon at magugunaw na ang mundo bilang parusa ng Diyos sapagkat hindi sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Mismo si Propeta Jonas ang nangaral at upang ipahayag, magsisi kayo at magtalikdan ang inyong mga kasalanan. Ito na nga ang nangyari.
Pagkalipas ng 40 araw sa Ninive, tahimik lamang ang mga tao naghihintay sa kaparusahan ng Diyos, pero walang nangyaring paggunaw ng lugar ng Ninive upang iniligtas sila sa pamamagitan ni Propeta Jonas. Propeta Jonas na inugnay ngayon sa ating mabuting balita ang ating Panginoong Jesucristo upang sabihin ang lahat ay pagpapalang ipinararating pandin sa mga tao tulad nung una kung binabanggit ang kay Propeta Jonas, at sa panahon naman ating Jesucristo, itong kanyang binabanggit ang repentance and forgiveness ng Diyos Ama, at upang lahat ay patawarin sa pamamagitan ng pagbabalik loob ng mga tao. Ikalawa, pinapahayag sa mabuting balita ang kahulugan ng kanilang pagtunghay sa Diyos. How to make their life more meaningful in their glance or in their way of life, acceptance of God the Father. Oo, no araw, kay ito'y maigting na kanilang pananaw sa buhay. Ang Diyos ay nagpaparusa. Humanda ka sapagkat may kasalanan kang nagawa, kaya parurusahan ka ng Diyos. Dumaan ang maraming mga paliwanag sa mga panahon, from generation to generation. Ito tayo ngayon, may mga katanungan ba, nagpaparusa ba ang Diyos? O higit na pinadadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal, lalong-lalo na sa mga taong nagbabalik loob sa Kanya at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, upang sabihin, one's experience of God in His loving care will always be cherished by the people of good heart. Kaya may malinis na puso, may papahalaga sa pananampalataya, nasasalamin sa Kanya ang Kanyang makadiyos na buhay sa puso't isipan. Maihatid ba ng Diyos ang mga bagay na hindi maganda sa taong ito, na ganito ang Kanyang ipinapahayag, kundi ang matatamo ng taong iyon ay punong-puno ng kabutihan, kabanalan, at sasabihin, these are all the blessings of the Lord. We want to see Jesus. In the name of Jesus, everything follows, especially how good it is to reflect upon the goodness of God, especially in His forgiving heart. Napakaganda na naman ating pananampalataya. Ikatlo, pinapahayag sa ating mabuting balita ang pagkilala natin sa ating Panginoong si Jesucristo, na isang propeta na hinihintay ng mga tao na darating, pero higit pa sa propeta ang dumating sa piling ng mga mananampalataya upang ipahayag na tunay ngang siya'y galing sa Diyos. Kanya ipinahayag, ipinakilala, ipinakita ang tungkol sa Diyos. Lahat-lahat, walang labis at walang kulang. Ang lahat na ito ay para sa sanglilikha. Ang makilala ang Ama na puspos ng biyayang naghahandog sa mga tao, lalong-lalo ng biyaya ng kapatawaran sa mga taong nagsisisi at sa mga taong tumatalikod sa kanyang makasalanang buhay at tumatahak sa matuwid na pamumuhay. Kaya napakahalaga nitong pagkilala kay Kristo upang sa gayon ay mabigandaan ang kahulugan at kahalagahan ng buhay ng Diyos sa buhay ng sanglilikha. Kaya ito yung tema ng isa sa mga nagiging tema ng ating pagdiriwang ng Kwaresma. Una, sa pamamagitan ng panalangin, lalong nahuhubog ang tao sa larangan ng kanyang buhay pananampalataya. The importance of prayer, so that it will always be a means of making one a good life with God and making him to process his life just in case there would be something to be dignified in terms of sinning and terms of sin. Kaya naroon pa rin ang pag-asa, may pagbabalik loob sa Diyos upang dating kinamihasnan ay mawala o talikuran ng mga bagay nito, sapagkat ang mas mahalaga to experience the loving care of God. Ikalawa, sapagkat ipinapakita ng ating Jesucristo na may diwa at kahulugan ng panalangin, manapay ang lahat na mabibigyan daan sa panalangin ay ang ating paglilingkuran sa isa't isa.
Kung sasabihin natin si Jonas naglingkod noon sa kanyang mga kababayan at bilang propeta, pinakinggan ng mga tao, may bahagi din ang Panginoon hanggang sa kasalukuyan at tayong lahat na nababahaginan upang tayo maglingkuran sa isa sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo o sa ngalan ng mabuting balita. Ito pinalaga ni Kristo, kaya nga ba sa pagtunghay ng mga alagad, sa pagpapakasakit, kamatayan sa krus, upang sabihin, tunay ngang naglingkod si Kristo sa ating lahat. At iyan ay dinakila ng Ama upang siya'y muling mabuhay. Muling papahayag, may panalangin, hindi maaalis ang paglilingkuran at hindi maiaalis ang tunay na kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa diwa din ng ating pong mga karanasan. Tayo'y may tigib ng hirap at pasakit sa buhay. May mga hirap at pasakit na dumarating na binabata ng mga tao, pero sa tulong at awa ng Diyos, yan ay maiibsan o mapapalitan ng ginhawa at tunay na pagkalinga ng Diyos. Halina sa pagdiriwang ng banal na misa upang makita natin ang landas ng buhay ng kinabukasang nakaugnay sa maraming kapatawaran ng Diyos, sa madiwa ng ating mapanalangin buhay, sa diwa ng ating paglilingkuran, sa diwa ng ating mga sakripisyo at mga gawaing kabutihan, kabanalan, upang ipakita sa atin ni Kristo tunay na ang Diyos ay nagpapala sa atin, nagpapatawad sa atin at pumapatnubay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig, dumulog tayo sa Diyos upang lalo natin pagtibayin ang halaga nitong ating pagbabalik loob sa Diyos, paghingi ng kapatawaran at pagtahak sa matuwid na pamumuhay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging puspusan sa kanilang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi sa kasalanan sa mga naghahanap sa Panginoon ng buong puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang panahong ito, naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapanatagan at pagmamahal mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Di natin tataas ang ating mga kahilingan upang lalo natin pagtibayin ang buhay pananampalataya upang ang lahat ay may kapatawaran sapat may pagtalikod sa mga pagkakasal at maraming pagkukulang at upang tumahak sa matuwid na pamumuhay, dala-dala ang aral ni Jesucristo sa kanyang salita at gawa at tunay na pagmamahal ng Diyos sa kanyang pagkalinga ay kanyang ipinapahayag. Kaya itong lahat ng aming pagdulog, ibinami kami sa buhay na ito'y pinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo.
tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin ang Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ng ngalan mo. Pagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang mapagtulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Lalo natin pinapahalagan at pinagtitibay sa pananampalataya ang buhay sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Halina't ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Kristo ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinoy Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating gawain, ang banal na misa. O salutaris hostia, eceritantis hostium, elabremur hostilia, Daro
panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbandali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti amor proque
cielo, presta disti eis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga alip. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kanisenisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisenisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving